25. Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to Him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to Him. For the Lord is a great God, a great King above all gods. Amen. Tunay po na ang ating Panginoon ay walang katulad, walang maihahambing tayo sa Kanya. Sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang pag-ibig sa atin. At ngayon pong oras na ito, tayo po ay sama-samang itataas ang Kanyang banal na pangalan dahil yun po ay deserve niya. Ang ating pong Panginoon ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your holy name. There is none like you, O God. Hallelujah. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Hallelujah. There is none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like
Yes, O Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil kami muli, Panginoon, binigyan mo kami ng opportunity na makapag-worship sa iyo. Malaya kaming nakakapagpuri sa iyo, Panginoon. Salamat dahil, Panginoon, hindi ka nagkukulang at lagi kang tapat sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, sa araw na ito, hindi namin sasayangin, O God, ang oras na ito upang hindi maibigay sa iyo ang dapat na papuri at pagsamba. Napakaraming pagpapala, Panginoon, hindi namin kayang bilangin ang binibigay mo sa amin, ang ipinagkakaloob mo sa amin. Kaya, Panginoon, buong puso kami nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ay tapat na Diyos, makapangyarihang Diyos, hindi nagbabago, Panginoon. Saganang biyaya at habag mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search. I could search for all eternity long and find there is none like you. Hallelujah. Hallelujah. There is none like you, we give you praise. Hallelujah. Yes, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Yes, Pinagkatipon mo ang bawat isa sa amin. yes. Kami po ay nagagalak na mabigyan ka namin ng papuri. Thank you, Lord. Hindi dahil sa ginawa mo, Panginoon, kundi Ikaw ay aming Diyos, Ikaw ay aming Ama, Ikaw ang dakilang Diyos sa buhay namin. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakin po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Tunay po na napakasarap at alam ko na miss niyo yung bawat isa. Kaya naman ngayon ay ating kumustahin, kamayan ang ating mga kapatid. I've come to be in your presence with your people, singing praises. I long to stand and rejoice, lift my hands and
Let us sing, let us shout, and clap our hands before the Lord because He deserves it. Amen. Hallelujah. Let us sing and shout. Everybody. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing and shout. Woo! Shout, clap your
And we will continue to make a joyful noise before you, O God. Hallelujah. 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 We give you glory, O God. We will shout our praises to you, O God. We praise you, Jesus. You deserve all the glory, all the praises. Because you are our mighty God. My Jesus, my Savior, though there is none like you, all of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, yes, oh God, worship you. Shout your praise, God, to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand.
the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise. Yes! We shout our praise to you, Lord! Hallelujah! Come on, church! Shout your praise to our Lord! And majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise land. Shout to the Lord, hallelujah. All the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise land. Nothing compares to the promise land. Nothing compares to the promise land in you. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Umaten ng church si Joanne at si Jerry. Kahit galing sila sa graveyard shift ng kanilang work. At habang nakikinig si Joanne ng sermon, nagulat siya. Hiyang-hiya siya nang makita niya na tumayo si Mr. Lumabas sa kalagitnaan ng sermon. Kaya hindi maintindihan ni Joanne kung ano yung gagawin niya. Hindi niya na maintindihan pati yung sermon ng pastor. Kasi nag-iisip siya ng sasabihin niya kay pastor. Ipapaliwanag niya kay pastor kung ba't tumayo yung asawa niya. Ayaw niyang masaktan si pastor. Kaya nag-isip habang nagsisermon si pastor. Right after the service, lumapit agad si Joanne kay pastor. Sabi niya, Pastor, I hope di kayo nasaktan. Hiyang-hiya po talaga ako. Nung sa kalagitnaan ng sermon ninyo ay biglang lumabas yung husband ko na si Jerry. Ayun ba? Sabi ng pastor. Nalito lang naman ako ng slight. Doon sa sasabihin ko, hindi ko na naituloy nung tumayo yung asawa mo. Sabi ni, sorry pastor, talaga hiyang-hiya po ako. Ang totoo po niyan, hindi sa binabastos kayo ng asawa ko. Kasi sakit na po talaga ni Jerry yung mag-sleepwalk ever since bata pa siya. Mga kapatid, dito sa CCFI SPB, walang bastusan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, walang bastusan. Amen?
Minsan, kahit kasi anong tago natin, lumalabas talaga yung authentic Christian in us. Today, hayaan natin na ma-reveal ng God kung yung authentic Christianity na meron tayo sa pamagitan ng kanyang salita. Tingnan natin kung tayo nga ba ay dito sa CCFI SPB ay all fired up for Him. Tayong lahat ay tumayo, magsasagutang pagbasa tayo sa Romans 12 verses 9 hanggang 16. Don't just pretend to love others, really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Be happy with those who are happy and weep with those who weep. Live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people, and don't think you know it all. Today, let us all be fired up for Jesus. Tayong lahat ay manalangin. Sa iyo na dakila naming Panginoon, sa umagang ito ay patuloy po naming hinihingi ang guidance mo para sa pag-aaralan namin ng iyong salita. Mangusap ka po at hayaan niyo na mag-glorify ka sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang team po natin, ang church natin for this year ay steadfast, immovable, and in pursuit of excellence. Sa 1 Corinthians 15:58, nagiging steadfast lang tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Immovable tayo dahil siya ang ating rock of all ages, siya yung ating bato na siyang ating tinatayuan. At able tayo to pursue excellence dahil din sa grace ng ating Panginoon. Over the past several weeks, pinag-aralan po natin kung sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kung ano ba talaga siya, yung attributes niya, yung mga characters niya. At kung ano ang mangyayari sa isang Kristiyano na nakakakilala sa kanyang God. Kasi po, ang isang Kristiyano na mas malalim ang pagkakilala sa kanyang Panginoon ay magiging fired up for His God. Alam mo ba, na the more na ma-experience mo ang Panginoon, the more na makikilala mo siya. At kapag kilala mo na ang ating Panginoon, kakayanin natin na maging isang klase ng church na gusto ng Panginoon na makita niya sa atin. Isang church na caring, isang church na committed, isang church na Christ-centered, na nakakapag-reveal ng authentic Christianity in us. Isang church na all fired up for Christ. At para po ma-achieve ang ganitong goal, tingnan natin yung ilang mga practical pointers na isinulat ni Paul sa Book of Romans. Kung i-apply natin at gagawin natin ang lahat ng mga ito, sa sarili natin, pati sa loob ng sanctuary, ma-honor natin ng Panginoon. Patuloy tayong mag-grow sa ating pananampalataya. Maging ang church mag-grow spiritually and mag-grow din siya numerically. Mawawala, yung mga nangawawala at naliligaw, mas maraming masisave. At ang church natin ay magkakaroon ng napakalakas na impact sa ating society, sa ating community. Pero kung matatapos na maririnig mo ang sermon sa umagang ito at magiging head knowledge lang siya, at hindi mo ipapractice, at iisipin mo na para kay kapatid ito, lahat ng natutunan mo na hindi mo pinapractice ay pagbibigay lang ng walang galang sa ating Panginoon. Unti-unti na magiging Laodicean church tayo. Isang lukewarm church na sanay mag-settle sa mediocrity. Hindi mo maiengganyo yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon na tanggapin din yung paniniwala na meron ka. Kapag hindi mo pinaktis yung pagpapakita kung sino nga ba ang nais ng Diyos na maging ikaw sa harapan niya. Pagtatawanan ka lang ng kaaway. Sasabihin sa iyo ng kaaway, ito talaga hindi marunong. Puro head knowledge lang ang meron, hindi ginagawa. Church,
kung gusto natin na maging isang church na gusto ng Panginoon, isang church na all fired up for Jesus, first, we must be sincere. Sabihin mo nga, sincere. Sa verses 9 and 10, ang sabi doon, don't just pretend to love others, really love them. Ganda na po. Yung love na ito, galing sa Greek word na agape. Agape, ang ibig sabihin, unconditional love, sacrificial love. Isang klase ng pag-ibig na ibinigay ni Jesucristo para sa bawat isa sa atin. So verse 10, sabi doon, love. Nabanggit na naman yung word na love. Yung word na love po dito sa Greek ay Philadelphia, meaning brotherly love, brotherly kindness. Family love, isang pag-ibig na meron sa loob ng pamilya. Verse 10, sabi doon, genuine affection. Yung word po na genuine affection sa Greek ay philostorgoi, meaning tenderly loving, kindly affectionate. Merong genuine affection, merong tunay na pag-ibig, sabi sa verse 10. Actually, ito pong dalawang word na love and affection, dito sa verse 10, magkaiba siya, pero pareho siya ng ibig sabihin kasi galing siya sa root word na iisa. Meaning, pag-ibig na nabubuo doon sa loob ng church. Philostorgos at Philadelphos, galing sa word na city of brotherly love. Isang lugar kung saan nagmamahalan ang mga tao. Na parang magkakapatid. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Minamahal mo ba yan katulad ng kapatid mo? Genuinely love. Dapat maging ganito po tayo sa loob ng church. True fellowship means mahal natin ang isa't isa. Mas maraming tao po kasi ang magiging Kristiyano at mapapa-attend natin sa loob ng church dahil sa kabutihan ng mga tunay na Kristiyano na marunong magmahal. Kesa sa loob ng church na ang laman ay mga Kristiyano na matatalino. Mga Kristiyano na talaga namang mukhang banal na banal. At yung sermon ng pastor ay talaga namang pinag-aralan. Mas madali po tayong makapagdadala ng mga Kristiyano sa harapan ng Panginoon kung matututo tayong magmahal. Ang masakit, marami din po sa mga tao ang naitataboy papalayo sa church kasi may mga Kristiyano na matitigas ang damdamin, matitigas ang ulo. Kadalasan ay feeling na holy na ako, banal na ako, nearly perfect na ako. Dahilan, kaya di lalago ang church. Kaya po, ang ibig sabihin, ang paglago at di paglago ng church ay maipapakita sa sinseridad ng mga Kristiyano. Sa John 13:35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Yung love po natin para sa mga first-timers, para sa lahat ng mga tao na pumapasok dito sa church, para sa mga kapatid natin sa pananampalataya, yung mga pag-ibig na hindi nila kayang i-explain, klase ng pag-ibig na di nila kayang maipaliwanag, pero alam ng tao, alam ng katabi mo, na nafe-feel niya yung pag-ibig na galing sa iyo, na sincere, na sincere. Let us all be sincere. Ang isa pong tao kasi, gigising yan ng maaga, maliligo yan, magbibihis yan, magbabiyahe yan mula sa malayo, lalampas ng 10 other churches o 50 other churches, magbabiyahe yan ng malayo, magdadrive, lalampas ng iba't ibang mga bayan, gagastos ng pamasahe, kung alam niya na sa church na pupuntahan niya, may sasalubong sa kanya na mainit na pagyakap at pagtanggap, na puno ng pagmamahal. Yung taos-puso yung pagwe-welcome, yung merong matibay na fellowshipping na nangyayari sa loob ng church. Kaya paulit-ulit siyang pupunta doon sa church na yon. Para sa marami, yung sincerity po ng mga Kristiyano, yung taos-pusong pagmamahal natin sa isa't isa,
na natatanggap mula sa kapatid sa pananampalataya, yun lang kasi yung tanging love na pwede nilang tanggapin for the whole week. Wala nang ibang magmamahal at tatanggap sa kanila ng buong ngiti na yayakap sa kanila, kundi dito lamang sa loob ng church. At naniniwala po ako na isa sa greatest expression of love na pwedeng gawin ng mga Kristiyano, yung pansinin mo lang ang isa mong kapatid sa pananampalataya. Ganun lang kasimple. Bigyan mo lang siya ng attention mo. Batiin mo lang siya. CCFI SPB, let us be sincere. Yung taos-puso, yung pagmamahal na totoo, yung hindi ka nagpe-pretend, yung kahit mainit ang ulo mo, dahil mahal mo ang isang tao, kaya mong ngumiti at kaya mo siyang yakapin. Let us all be sincere. Pangalawa, ang sinasabi ni Pablo sa verse 10, be considerate. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Sabi sa verse 10. Honor one another above yourselves. Sabi sa NASB, give preference to one another in honor. Yung pong word na honor dito, medyo medyo mabigat. Medyo mahirap ibigay. Dahil ilalagay mo sa sa high esteem, ilalagay mo dun sa rurok, sa mataas, yung kapatid mo kesa sa'yo. Mas bibigyan mo siya ng dignidad, mas irerespeto mo siya kesa sa'yo. Literally, ang command po na ito sa Romans 12:10 ay nagsasabi na pangunahan mo sila ng pagbibigay ng karangalan sa iba. Be considerate. Sabihin mo sa katabi mo, be considerate. Unahin dapat natin ang iba. Sabi sa Philippians 2:3, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Sa atin pong mga Kristiyano, God first. Others second. At yung sarili natin ang laging last. Nagmamature kasi ang isang Christian kung inaalala lagi niya ang iba. Yung hindi laging sarili niya ang iniisip niya. Iisipin niya ang iba kesa sa sarili niya. Kaya kapatid, kung gusto mong lumago bilang isang Kristiyano, isipin mo muna ang iba. Sabi mo sa katabi mo, ikaw munang iisipin ko. Thirdly, let us all be energetic. Ang sabi ni Paul. Sa verse 11, it says, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Merong spiritual fervor. Nagpapakita ng burning desire para makapaglingkod sa Panginoon. Kung baga, kumukulo yung espiritu, nagbo-boil yung spirit kasi gustong-gustong mag-serve sa Panginoon. Buhay na buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Punong-puno ng sigla. Sa Amplified Bible, ang sabi doon, never lagging behind in diligence, aglow in the Spirit, enthusiastically serving the Lord. Ganyan ang mga Kristiyano, napaka-enthusiastic. Buhay na buhay. Hindi tatamad-tamad. Hindi laging nanghihina. Buhay na buhay sa paglilingkod at sa pag-worship sa Panginoon. Sabi ni Samuel Chadwick, Spirit-filled souls are ablaze for God. They love with a love that glows. They believe with a faith that kindles. They serve with a devotion that consumes. They hate sin with a fierceness that burns. They rejoice with a joy that radiates. Love is perfected in the fire of God. Ang tao na nag-a-ablaze for the Lord, nag-aapoy sa pananampalataya niya, yung pagmamahal, halatang halata. Yung pananampalataya niya, nagniningas. Ang isang nag-aapoy na Kristiyano, devoted sa Panginoon at hindi matatawaran yung devotion niya. Ang isang Kristiyanong nag-aapoy para sa Panginoon, matapang na nilalabanan ang kasalanan. Yung kasayahan niya,
nakakahawa. Ang isang nag-aalab na Kristiyano, perfect kung magmahal. Yung completely fired up for Jesus. John 10:10. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Sabi yan ni Jesus Christ. Ikaw kapatid, napapatunayan mo ba na ang Christian life para sa iyo ay masaya at kaiga-igaya? Nahahalata ba sa iyo na tuwang-tuwa ka na maging Kristiyano? Halata ba sa iyo na masaya ang maging Christian? To the point na nahihikayat mo ang lahat kasi simula nang maging Kristiyano ka, lagi ka nang masaya. Ang buhay mo ba ay nagniningning sa kaligayahan? Yung talaga namang ang ngiti ay bigay na bigay. Masiglang masigla para sa Panginoon dahil Kristiyano ka? Nahahalata ba? Tingnan mo yung katabi mo. Halata ba sa kanya na masaya siya? Let us all be energetic. Kasi ang pinakasimpleng Christian na masayahin, ang isang tahimik na Kristiyano na punong-puno ng buhay, laging nakangiti, mas madali siyang makahikayat ng iba. Hindi pa siya nagsasalita, marami nang nahihikayat na ano ba naman yung ginagawa mo dyan sa church na yan at lagi kang masaya. Mas mahihikayat ang iba kahit hindi ka pa magsalita. Mas magaling yon kesa sa isang Kristiyano na magaling ang magsalita pero wala namang kabuhay-buhay. Let us all be energetic. Sabihin nyo nga, be energetic. Be energetic. Pang-apat, sabi ni Paul, be prayerfully patient. Sa verse 12, sabi doon, pray, pray, pray. Ang mga soldiers ni Kristo, mas magaling yan lumaban kapag nakaluhod. Mas nananalo sa labanan kapag masipag manalangin. 1 Timothy 2:1-3, I urge you first of all, to pray for all people, ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks to them. Pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked with godliness and dignity. This is good and pleases God, our Savior. Ang prayer, ito pa rin ang pinakamabisang paraan para lalong lumawak ang gawain natin para sa Panginoon. Yung someone na magsastand in the gap, merong tatayo sa gitna para mapalapit ang mga tao sa Panginoon. Pero konti lang mga Kristiyanong gumagawa nito. Kasi nga yung personal na prayer natin, tinatamad na nga tayo. Yung pang prayer para sa iba, yung mag-stand in the gap ka pa, hindi nalalaman ng mga Kristiyano na ito ang pinakamakapangyarihang force sa universe. Nakakalungkot. Nabubulagan tayo ng mga Kristiyano sa katotohanan na ito. Nasabi sa 1 Thessalonians 5:17 ni Paul, never stop praying. Bakit niya sinabing huwag kang titigil ng pananalangin? Kasi alam ni Paul na ang mga Kristiyano tamad manalangin. Bakit niya sinabing never stop praying? Kasi alam ni Paul na lalago lang ang spirituality ng isang Kristiyano kapag marunong siyang makinig sa Panginoon habang siya'y nananalangin at nakikipag-communicate siya sa Panginoon palagi. Bakit sinabi ni Paul na never stop praying? Kasi ito ang tanging paraan para lalo tayong maging malapit sa Panginoon. Be prayerfully patient. Maghintay tayo. Minsan tinatamad tayo dahil ang tagal-tagal na nating nananalangin, hindi sumasagot ang Panginoon ng yes. Minsan nga, sinagot ka na ng Panginoon ng no, pero anong ginagawa natin? Pinipilit pa rin natin yung prayer natin. Mag-pray na tayo ng iba. Kasi no na ang sagot ng Panginoon eh. Meron na siyang better na kasagutan na ibibigay para sa atin. Pag sinabi ng Panginoon na wait, still pray. Manalangin ka ng manalangin. Panglima na sinasabi ni Paul, para makita na authentic Christian tayo, be warm. Sa verse
13. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Magpakita ng totoong hospitality. Lagi po nating gawin ang mabuting pakikitungo natin sa kapwa Kristiyano. Old Christian man siya o bagong tanggap sa Panginoon. Sabi ng isang anonymous quote, people go to the church that is dearest to them and not the church that is nearest to them. At naniniwala ako. Diba? Totoo yun. Ang hinahanap ng mga tao, hindi yung isang church na malapit sa kanila. Ang hinahanap nila, church na magmamahal sa kanila. Sa Proverbs 18:24, sabi doon, there are friends who destroy each other, but a real friend sticks closer than a brother. Naalala ko po yung kwento ni singer John Charles Thomas. At the age of 66, sumulat siya sa columnist na si Abigail Van Buren. Sa ngayon, sabi niya kay Abigail, nasa second year na ako ng 3 taon ng pagsusurvey ko sa mga churches. Kung paano silang makiharap, kung paano silang makitungo sa mga tao na pumapasok sa loob ng church. To date, nakakabisita na ako sa 195 churches. At isa lang sa 195 churches na yon, sa loob ng 2 taon na pinapasok ko, isa lang ang nag-take time na kausapin ako. Paano ka kinausap? Sabi nung columnist. Sagot nitong singer, yung usher lumapit sa akin para sabihin, pakiayos po ng upo, nakaharang ang paa nyo. Di ba ang sakit? Sabi sa verse 13, share with the Lord's people. Share with God's people, yung mga nangangailangan. Kinakailangan nating makapag-share sa kanila. Ibigay natin sa kanila kung anong kailangan nila at ang best na kailangan nila ay ang maramdaman nila na mahal mo sila. Sabi sa King James Version, distributing to the necessity of the saints, given to hospitality. Ang Greek word po ng share ay kainononte. Yung share, galing po siya sa root word na koinonia, na ang ibig sabihin ay fellowship, togetherness, merong common bound, merong feeling ng kapamilya mo ang isa't isa. Ang word na ito po, actually, dun sa church, sa New Testament, bago siyang salita. Kaya madalas ipinapaliwanag ni Pablo. Sabi niya sa Hebrews 13:2, sabi ng writer ng Hebrews, be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Kinakailangan nating i-practice ang hospitality. Maging friendly tayo kahit sa mga tao na hindi natin kilala sa loob ng church. Kasi malapit na tayong dumating sa ganun eh. Dahil ang dami na puno na ang church, kaya hindi na lahat kilala mo. Kilala mo sa mukha, pero hindi mo alam yung pangalan. Minsan naman, kilala mo sa mukha, kaya pati yung kapatid niya na hindi naman umaattend, nababati mo kasi kamukha. Diba? Dahil ang totoo, hindi mo talaga kilala. Maging mabuting pakikisama sa isa't isa. Makisama po tayo. Hindi tayo lang sarili lang natin ang iintindihin natin. Be warm. Sabihin mo nga, be warm. Dito po sa New Testament, nag-go beyond sa pakikipagkasundo sa loob ng church sa mga Kristiyano, yung writer na sinasabi niya, kinakailangan makipagkasundo ka rin sa mga strangers, doon sa mga hindi mo kilala. Kinakailangang maging gracious sa isa't isa, lalong-lalo na sa mga bagong tanggap lang sa Panginoon o doon sa mga first-time attendees lamang. Meron pong isang church newsletter na nag-mention tungkol sa isang lalaki na nag-visit ng 18 other churches ng 18 successive Sundays. Hinahanap kasi niya
kung ano ba talaga ang nasa loob ng church kaya marami ang umaattend. In every church, nagbibihis siya ng maganda para tanggapin siya. Tapos, sinusunod niya yung mga routine. Pag sinabi ng song leader na tumayo, tatayo siya. Pag sinabing pumikit para manalangin, pumipikit siya. Sinusunod niya lahat. At gumagamit siya ng isang scale para ma-rate niya yung pagtanggap sa kanya ng mga tao, ng bawat Christian sa loob ng church. Ganito yung pagbibigay niya ng points. 10 points kapag may nag-smile sa kanya. 10 points kapag may nag-good morning sa kanya. 100 points pag may nagpakilala. 200 points pag may nag-alok sa kanya ng kape. 200 points kapag may nagsabi na balik ka next week. 1,000 points kapag may nagpakilala tapos ipinakilala pa siya sa iba. And another 2,000 points kapag na-invite siya na lumapit sa pastor. Perfect scale, 3,520. Sa scale na 3,520, 11 sa 18 churches na napuntahan niya ay nag-earn ng less than 100 points. And 5 naka-receive ng less than 20 points. Nakakalungkot, di ba? Ang pwede nating makita dito, maaaring biblical ang church doctrine. Nakakatuwa yung awitan, nakaka-inspired, nakakapagpataas siya ng mga kamay, na luluha ang mga tao. Yung sermon nakaka-uplift. Pero kapag ang isang pumasok sa loob ng church ay walang nakita ni isa man na nag-welcome sa kanya, ngumiti sa kanya, nagke-care sa kanya kung babalik ba siya o hindi, hindi yan babalik kapag walang nakitang nagwe-welcome. Yan po ang sabi ni James S. Hewitt. Let us all be warm. Kinakailangan maging palabati tayo sa loob ng church. Hindi lang yung katabi mo, kasi ako naniniwala may sarili kayong may sarili kayong seating arrangement, di ba? Kaya malalaman mo kaagad kahit dito may ulong absent doon. Mamaya, tatanungin ko yan, yung mga ushering team natin. Kasi may kanya-kanya kahit hindi kayo binibigyan ng seating arrangement nyo, meron. Why not try? Na diyan ka nakaupo, pero magkakaroon ka ng time na mamaya, babatiin mo yung nasa likod. Bakit hindi po tayo maging warm sa isa't isa? Tanggapin ang isa't isa, matutong ngumiti. Hayaan natin na ma-feel ng iba na welcome din naman sila. Kasi madalas, kung sino yung palatawa, yun lang mga palatawa din ang lagi niyang kasama sa loob ng church. Yung mga seryoso, yun lang mga seryoso din. Yung mga mukhang banal, yun din lang mga mukhang banal. Yun yung nagsasama-sama. Hindi natin maaalis yun Yung kapag nagsalita ay diretso ang likod na parang mga model dyan, ang kasama din nila ganon. Kasi nag-e-enjoy sila sa company ng isa't isa. Pero sabi ni Pablo, kung gusto niyong lumago, be warm. Tanggapin ang isa't isa. Hindi lang yung mga ka-works mo ang kakausapin mo. Lahat kakausapin mo. At least 5 ang makakamusta mo. Hindi naman yung kamusta ka, tapos tumalikod ka na. Kamustahin mo talaga sila. Huwag kang magmadali. Magbigay ka ng oras para sa kanila. 6, be different. Ang sabi ni Paul. Sa verse 14, sabi doon, bless those who persecute you, don't curse them. Pray that God will bless them. Sa Matthew 5:39, but I say, do not resist an evil person. If someone slaps you on the right cheek, offer the other cheek also. Di ba mahirap? Ibig sabihin po ba nun, magpapaapi ako? Hindi. Iiwas ka lang sa gulo.
Hindi ibig sabihin na umiiwas ka sa gulo, ay api-apihan ka na, tatapak-tapakan ka na. Hindi. Kasi minsan ang mga Kristiyano, dahil alam na ang God natin ay gracious, pag matapang yung kausap, mas matapang ako. Obo, hindi mo ako pwedeng api-apihin. Anak ako ng Diyos. Tapang. Mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, be different. Yan yung mundo eh. Pag mataas ang boses ng kausap, mas mataas ang boses niya. Kapag ka pinaghintay ng oras doon sa meeting place, galit na galit, nanggigigil, sira na ang buong araw. Yan yung mundo. Sabi ng banal na kasulatan, church, be different. Sabihin mo sa katabi mo, be different. Sabi ni Jerry Vines, our churches are in serious trouble today. There is virtually no difference between the average church member and the person who is not a Christian. Delikado na daw ang mga churches ngayon. Di mo na kasi makita yung pagkakaiba ng mga church goers sa mga non-Christians. Parehas na lang. Pareho na lang. Wala nang pagkakaiba sa lifestyle. Nakakahiya naman sa God. 1 Peter 2:9 says, but you are not like that. For you are a chosen people. You are royal priests, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. CCFI, SPB, let us all be different. Minsan, napulaan si Abraham Lincoln sa nagiging attitude niya kapag merong mga kalaban o mga nang-aaway sa kanya. Sabi ng mga tao sa paligid niya, bakit ganyan ka? Bakit ka nakikipagkaibigan sa kanila? Inaaway ka nga. Kung ano-ano nga sinasabi nila sa'yo, dapat inuubos mo silang lahat. Destroy them all. Sagot ni Abraham Lincoln, am I not destroying my enemies when I make them my friends? Mga kapatid, let us all be different. Yan ang kailangan ng mundo. Sa ganung paraan, kaya nating mag-share sa iba kahit hindi pa tayo nagsasalita. Dahil iba ang anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ibahin mo ako. Seventh, sabi ni Paul, be understanding. Verse 15, be happy with those who are happy and weep with those who weep. Sa Galatians 6:2, share each other's burdens and in this way, obey the law of Christ. Mas marami kasing mga tao ang bumabagsak sa pagiging Kristiyano, nanghihina sa pagiging Kristiyano kasi walang nag-e-encourage sa kanila. Discouraged na kasi yan, kaya pumasok sa church, nanghihina ng kasi yan, tapos ang dami pang kritik, nasasalubong. Kaya nga yan nandito sa church kasi nasasaktan yan, namumblema yan. Di nila kailangan yung dagdag na mga salita o dagdag na guilt feeling o dagdag na problema sa oras na ito. Kailangan nila ng encouragement. Kailangan nila ng refuge. Kailangan nila ng kakampi. Isang willing, caring, and available church. At ikaw yon. Sabihin mo sa katabi mo, tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Sabi ng isang Jewish proverb, among those who stand, do not sit. Among those who sit, do not stand. Among those who laugh, do not weep. Among those who weep, do not laugh. Romans 12:20 says, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Yung pong burning coals na sinasabi dito ay galing sa ritual ng Egypt.
na kapag hihingi ng tawad yung isang nakasamaan ng loob, yung isang tao, maglalagay siya ng isang pan, isang kawali sa ulo niya na punong-puno ng coal, ng baga. Tapos, haharap siya dun sa kasamaan niya ng loob. Pag nakita yun ng kasamaan niya ng loob, ibig sabihin, humihingi ito ng tawad. Ibig sabihin ng banal na kasulatan, kapag naging mabuti ka, kapag naging matulungin ka, kapag naging maintindihin ka dun sa mga nagchichismis sa'yo, kapag pinagbigyan mo isa pa, yung mga nanghihiya sa'yo, yung nang-aaway sa'yo at humingi sila ng sorry, tatanggapin mo sila para yan sa Panginoon. At hihingi lang sila ng sorry sa'yo kung makikita nila na hindi ka marunong mang-away. Sabi nga ni Martin Luther King Jr., I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear. Nangyayari kasi sa atin, pag nasasaktan tayo, gagantihan natin. Feeling natin lagi, di tayo pwedeng apihin. Kasi we are of royal blood. Diba? Hindi tayo pwedeng magpaapi. Karapatan ng mga Kristiyano ang gumanti at ipagtanggol ang sarili. Pero ang totoo, kapag gumaganti ka, wala kang ibang sinasaktan kundi ang sarili mo. Ang totoo, kapag nagtatanim ka ng sama ng loob, sarili mo rin lang ang sinasaktan mo for the second time. Ang bitterness po ay katulad ng isang cancer na pwede mong sabihin na nagpatawad ka na, pero hanggat hindi mo hinaharap yung bitterness na yun sa buhay mo, babalik-balikan ka lang nung sakit na yon. Yung sakit na yon, ibigay mo sa Panginoon. Kung feeling mo na naaapi ka, isuko mo sagad. Araw-araw. Para maibsan ka. Kasi ang true fellowship, ang tunay na kapatiran, ang ibig sabihin, di tayo masusungit sa isa't isa. At panghuli, so pangwalo, sabi doon, be one. Ang sabi ni Paul, sa verse 16, live in harmony with each other. Don't be proud to enjoy the company of ordinary people. And don't think you know it all. Maging team player tayo. Makisama tayo sa isa't isa. Sabi sa Amplified Version, live in harmony with one another. Do not be haughty, conceited, self-important, exclusive, but associate with humble people, those with a realistic self-view. Do not overestimate yourself. Ang sabi nga ni Alexandre Dumas sa Three Musketeers, sabi niya, all for one and one for all. Sa ating mga Kristiyano, one mind, one heart, one Lord. Kaya tayo nagkakaisa dahil sa Panginoon. Kaya tayo merong isang pag-iisip dahil ng Panginoon. Kaya meron tayong isang puso dahil ng Panginoon. Sabi sa Psalm 133:1, how wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. Let us all be one. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, be one. Ito pong plight natin as a church family, inihahalin tulad ng isang famous philosopher na nagngangalang Schopenhauer sa isang group ng porcupines. Meron daw pong isang group ng porcupines na nakapila one bitter cold night sa gitna ng isang malawak na frozen field. Walang way para maka-escape dun sa malakas na hangin, sa malamig na nararamdaman nila. Walang way para mailigtas nila ang sarili nila na ma-freeze, kundi magsama-sama. Kasi hindi nila pwedeng hukayin yung frozen ground. So, ang ginagawa nila, nagsasama-sama sila. Nagdidikit-dikit ang mga porcupines na to. At pag nagdikit-dikit sila, yes, nakakaramdam sila ng warm. Kaya lang,
yung sharp quills nila, yung tinik nila, natutusok nila ang isa't isa at nasasaktan. The closer they move together, mas masakit yung yung tusok ng tinik. Mas malalim yung sugat. Ang ilan sa mga porcupines doon sa grupong yon hindi nakatiis, kaya lumayo. Natulog na mag-isa. Nung umagang yon, yung natulog na mag-isa, nakita, frozen to death. Church, let us stay together. Let us stay warm. Dito sa loob ng church, para tayong grupo ng mga porcupines. Nagsisiksikan sa isa't isa, magkakasama, nagtutulungan, nagdadamayan, nagpapalakasan, kahit may problema ang isa, tulong-tulong, sama-sama. Lalo na kapag tumitindi ang lamig, lalong-lalo nang nagsisiksikan para maibsan kung na maalis yung lamig. Pero, pag nalalapit tayo sa isa't isa, yung sobrang lapit na sa isa't isa, mas madaling masaktan. Mas nasasaktan tayo dahil natutusok tayo ng mga tinik nitong isa. Pero, mas malamig sa labas eh. Kaya, the more, magsisiksikan pa rin. Titiisin yung sugat, yung sakit na naidudulot ng tinik ng isa't isa para mainitan. Mas malapit, mas malalim ang tusok. Mas masakit, mas malalim ang sugat. Minsan, pag di na kinakaya ng Kristiyano, anong ginagawa? Mas ginugusto niya yung lamig. Lumalayo siya sa karamihan kesa sa masaktan. Pipiliin niya na mag-isa. Humihiwalay, lumalayo. Pinipiling mag-isa. At ito ang nagiging dahilan para manlamig. Para mag-freeze to death. Si Christ, binigyan po niya tayo ng alternative. Sabi niya, dapat kayong magpatawaran. Pagbigyan ang isa't isa. Pagbigyan once more ang kapatid na nakasakit sa iyo. At kung gagawin natin yan, kakayanin natin na magstay together and stay warm. Tayong lahat ay tumayo. Church, sa oras na ito, mag-decide ka whether magiging sincere ka ba o hindi. Let us be sincere. Mag-decide ka kung kakayanin mo na maging be considerate. Magiging energetic ka ba? Magiging prayerful ka ba para sa Panginoon? Magiging warm ka ba? Magiging different ka ba sa mundo? Magiging more understanding ka ba? At magiging kaisa ka ba sa church na ito? Ano ang pipiliin mo? Let us all be fired up for Christ. At marireveal ang authentic Christianity in us. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon, salamat po sa iyong katuruan. Tunay nga po, Panginoon, na hindi namin kakayanin na mag-isa. Kaya kinakailangan kami ang gumawa ng move para makiisa, para makisama, para ngumiti, para tumulong sa aming kapwa, para i-welcome ang isa't isa. Kasi tanging sa pagkakaisa, tanging sa pagkakaintindihan, mas magiging matatag kami bilang church. At hindi lang yun, Panginoon, mas marami kaming madadala sa iyong harapan. Mas mapupuno ang lugar na ito. Aawas ang lugar na ito. Kung gagawin lamang namin na i-welcome ang lahat. Maging hospitable lamang kami sa kanila, O God. Kaya tulungan mo kami bilang yung mga anak na gawin kung ano ang ninanais mong gawin namin. Ang sundin kung ano ang iniuutos mo. At maging matatag kami sa pananalangin, sapagkat tanging sa pananalangin, magagawa namin kahit mahihirap na bagay. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.
What is tithing? Tithing refers to giving 10% of our earnings, productions, or possessions. The purpose of tithing is to teach us always to put God first in our life. Tithing is a reminder that God is the supplier of everything we have. It is also God's personal invitation to an outpouring of His blessing in our life. Ang tithes po ay ang 10% na ating dapat na maibigay sa ating Panginoon. Ang layunin po ng pagtitithes ay para maturuan po tayo na unahin po natin sa ating buhay ang Panginoon. Dahil sa Kanya po lahat nagmumula ang ating mga biyaya na natatanggap dito. Here are some reasons why we have to tithes. Tithing help us to trust God. Trusting God is extremely important for our walk with God. Ang sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So ang tithing po ay tumutulong para po tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Siya po ang lahat na nagbibigay ng ating pangangailangan dito, ng kailangan natin. Siya po ang nakakakita at nakakaalam. Kaya ang tiwala po natin ay 100% po nating ibigay sa Kanya. Tithing help us to have faith in God's provision. God wants to see that we are willing to step out in faith and believe that we will take care of us. We need to have faith that He is a good Father who provides for His children. Ang tithing po ay tumutulong din po na para tayo ay manalig at manampalataya na ang God ang siyang nagbibigay ng mga provision sa atin. Being isang mabuting ama na patuloy na nagbibigay para sa ating kanyang mga anak. Ang sabi po sa Proverbs 3:9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay aapaw, sisidlan ang inumin ay hindi nga matutuyuan. So, yung pong ating mga natatanggap, ito man po ay pera o ito man po ay anuman yung mga pagpapala na natatanggap natin, ay ipagkakaloob po natin sa Panginoon. Yung una po, yung pinaka-the best. Dahil siya po ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Tithing helps to obey God with what is precious to us. Ang tithing po ay tumutulong po na para po tayo ay sumunod sa Kanya. Ang sabi po sa mga awit 115:14, sana kayo'y paramihin, kayo at ang inyong mga angkan. Anak nyo ay dumami, lumaki ang inyong bilang. At ang panghuli po, tithing help us to be more generous. Ang tithing po ay tumutulong na tayo ay maging mapagbigay, maging mabait, maging bukas ang ating palad sa ating, higit sa lahat dito po sa church. Kita po natin ang pangangailangan ng church upang mas lumawak pa ang mahahatidan ng salita, upang mas marami ang siyang makarinig ng salita ng God upang ang Diyos ay parangalan natin. Ang sabi po sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. So, ang pagbibigay po natin ay dapat na nanggagaling po sa ating puso. Hindi po tinitingnan ng Panginoon ang liit o ang laki ng ibinibigay niya, kundi yung nagmumula sa ating puso. What is offering? Ang offering is anything you give more than the required tithes counts.
And the purpose of offering is to express gratitude and joy for the Lord and joy to the Lord for His many blessings. Kaya tayo po ay magkaloob. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and lift a praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For all those things that we don't understand, we come by faith and place them in your hands. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Yes, Lord, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pong itinataas sa iyo sa oras na ito ang mga salapi na nalikom namin, Panginoon, para po sa pagpapalaganap ng iyong salita, O God. Patuloy niyo po, Panginoon, kung patnubayan at gabayan ang mga kapatiran namin, Panginoong ito, upang patuloy silang makapagbigay. At sa mga hindi po, Panginoon, nakakapagbigay, ito man po'y gawa ng sa kanilang walang trabaho, Lord, o anumang kakayahan, Panginoon. Patuloy niyo po silang tulungan, Panginoon, at buksan ang kanilang mga puso, O God, upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapagbigay, O God. Patuloy po sila, Panginoon, na ma-reach, Panginoon, upang sila ay makasunod din sa iyo, O God. At dalangin namin, Panginoon, patuloy niyo po, Panginoon, kung tulungan ang lahat ng mga naririto sa church na ito, Panginoon, ang blessings, Panginoon, ay patuloy niyo pong ibigay, Panginoon, sa bawat aspeto ng aming buhay. At sa hahawak po ng mga salapi, patuloy niyo po silang bigyan ng katalinuhan at karunungan upang magamit ito, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong salita. Kaya muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang mataas na parangal, papurit, pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. I'm doing this special number po to thank God for all the good things He's done in my life. Pinapasalamatan ko po siya dahil sa simpleng pagpasok ko po ay ginabayan niya po ako. He's always there in my highs and lows at never niya po akong iniwan. Yan po. Glory to God po.
servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Forever safe. Forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po ako para bigyan po ng parangal at papuri ang ating Panginoon. Siguro po lingil sa inyo dahil lagi po akong nag-message din para sa sharing and testimony. Let's start muna po siya testimony. Ano po? So, si Lord po ang daming nire-reveal sa aming buhay. Yes po, siguro ang iba, they know na we have business, na it start with tutorial center. It start with one tutorial center. And suntok sa buwan na makakadalwa kaming branch. Yes, it happened. Suntok din sa buwan na makakatatlo kaming branch. Yet, it happened. Wala kaming pera to avail the franchise. Na-share ko din yun kay Pastora before. And then, the knowledge and the wisdom that Lord is giving to us
Sabi ko nga, saan ko ba ako kukuha ng napakalaking pera? Yes, napaka-small time business lang naman ng Cyrel. Pero, ngayon po ay 6 branches na ang Cyrel. And what I'm really talagang na-amaze kay Lord is how He let this business be eligible to be franchised nationwide. It's really big, it's really huge. Nasabi ko nga, sino ba ako? Servant lang ako ni Lord. As in, wala naman kaming, nag-start kami in buying na mga second-hand item. Even yung washing namin, binili namin parang 1.5 lang sa junk shop, pero nakaka-ground pag naglalaba. Pero now, how wonderful God is working in our life. Share ko po ulit sa inyo. Paano kaya yun nangyari? It happened when I would say na parang pa 2 years ko dito sa simbahan, dito sa CCFI. Kanina napakaganda po talaga nung mensahe ni Pastora. Kasi also, in choosing the church that you're going to attend is really vital. Why? Kasi ito po kasing church na ito, though I have the relationship with Christ, I have the relationship na alam kong siya yung nagpo-provide ng lahat. It opened my mind. And then, alam ko po, ganun din po kayo. You're opening your mind and ears sa pakikinig. And it is for us to bloom that. We have the seed inside. At tayo na yung magdidilig nun. Kasi, being a Christian is not easy. Sa totoo lang, bilang business owner po, sa totoo lang. It's also yung tithing. Nako, parang na-manage po namin yan ng daddy na pumapalya pa din. Ay pa 2.5 years na po namin dito sa CCFI. And laging sinasabi, subukin mo ako. Parang nangyari yan sa amin siguro mga 2 to 3 years ago na. Sabi ko, bakit ba yung subok na yun? Parang that time, tumatak po sa aking isip. Bakit nga ba I'm always giving lang ng parang what is convenient to my pocket. Kasi syempre po, mag-iisip ako ng pampasahod, pambayad sa bills, sa negosyo. Ang hirap, ang daming bayadin, in short. Ano po? Pero, ang amazing po doon, lahat ng payment na ibinabayad sa amin, ni singkong butas, wala akong kinukuha. Halimbawa po, merong payment. Yes po, given na may papasahudin akong 13 tao. May babayaran akong 3 branch. Pero kasi po yung 3 ay franchise na. Ano po? So, sabi ko, sa isip ko lang po, kukulangin ito. Kulang ang aming, kapag ibinigay ko ang 10%. Pero, the amazing thing behind po sa pagtatides, kaya ini-encourage ko po kayo yung word na subukin ninyo, ay subukin po ninyo. Kasi, nung sinubok po talaga namin, sabi ko si Lord, napaka-faithful. Nung una, mga unang 3 buwan, kinakabahan ako, parang talagang kakapusin. Pero the magical thing about it is, hindi kami nagkukulang. Kinukompute ko siya, ay negative 2,000 kami. Pero saan nanggagaling yung nakakapag-Jollibee weekly ang aking mga anak that time? Di po ba? Tapos, alam niyo po yung sabi nga niya ay, sa Malakay po na ang bintana ay bubuksan niya. Kapag po, ito lang po yung realization namin habang nag-uusap kami mag-asawa. Kapag tayo ay madamot, talagi yan nakasara. Pero if we're going to open our hearts into giving, the blessings will flow. Kailangan lang nating i-open niya kasi pag tayo nagdadoubt kay Lord, hindi yun pagiging wala tayong faith sa Kanya. Ako sa totoo lang sabi ko, dati, kukulangin ako ng pamasahe. Kasi yun ang tingin ko na mangyayari. And it's really happening. Pero dahil sinusuko namin kay Lord, Lord, magiging tapat ako, ikaw na ang bahala. Maniwala po kayo, nung panahon na ginawa namin yon, hindi kami nagkukulang sa pasahod. Nakakapagpakain pa ako sa mga teachers. And that is really amazing. Na ito pong 6 na branches namin, iniisip ko lang, sabi ko, imposible.
imposible. Kasi ako, imposible sa akin. Pero sa kanya, hindi imposible. And yun nga po, sabi ko nga po, napakadami pa namin itetestify ng Daddy. At ang nakakatuwa naman po doon is, when we are surrounded with many people, ang nakakatuwa doon, even we are not saying na, yes, we're Christian. Teacher, Christian po kayo, ano po, sabi ko, opo. Kasi po, lagi po namin hindi kami maa-attend ng kahit saang meeting na hindi namin itataas si Lord. Yun naman po ang pangako ko sa Kanya. Lord, ikaw ito, servant mo lang ako. Hindi ko po nararamdaman na chairwoman ako, napapa-open ako lagi ng mga tao sa unahan na lang po kayo, hindi, dito na lang po ako. Kasi hindi ko siya nabifeel na ako'y owner. Nakararamdaman ko servant lang ako. I need to share something with other people na makikilala nila how great is our God. Na napaka-faithful po niya. Na sabi ko nga po, ipagkatiwala lang natin ang ating buhay, i-open lang natin ang ating buhay, and He is truly faithful. Ano po? So, lahat po ng papuri, pasasalamat sa Panginoon ay ibinibigay po namin dahil talaga pong kapuri-puri ang kanyang gawa. Ano po? Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Dadako na po tayo sa isa pang offering. Ito pong offering na to ay para po sa nalalapit nating Christmas party. Wala muna po tayong building fund, pero yung pong gusto na magbigay, iabot na lamang po kay Sister Fe. Ano po? So ito pong offering na bibigay natin ngayon, ito po yung gagamitin natin para po sa Christmas party nga po natin. Ito pong kasiyahan na ito ay malapit na po. Ano po? Sa December 17 na po yun. At ang lahat po ay inaanyayahan na makisali, makilaho. So bilang tayo po ay magkakapatid na nagkakaisa, tayo po ay sama-sama sa kasiyahang yon na meron pong pagmamahalan at pagbibigayan. Ano po? Kasi nga sabi po kanina, tayo ay church, tayo ay nagkakaisa, nagmamahalan, nagkakasundo, at higit sa lahat, nagbibigayan. Ano po? Sabi po at ang Diyos po, lagi pong siya po yung nagbibigay ng blessing sa atin. Siya po yung laging masaganang nagbibigay ng blessing po sa atin. Sabi po sa 2 Corinthians 9:10-11, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Maliwanag na maliwanag po ang salita ng Diyos at ang salita po ng Diyos na yan ay buhay. Kaya ang bawat isa po ay inaanyayahan na makiisa po sa gawain na ito. Tayo po ay magkaloob. Love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh,
better than life. It's better than life. Better than life. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, salamat Lord sa mga anak mo, O Diyos, na patuloy mong pinagpapala. Salamat Panginoon sa kalakasan na lagi mong ibinibigay sa kanila. Salamat Lord sapagkat ikaw ang aming Diyos na tunay nagmahal sa amin at nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Marami pong salamat Lord God. Salamat din Panginoon sa mga salping ito na bigay ng iyong mga anak. Salamat po O Diyos sapagkat binigyan mo sila Panginoon ng pusong laging handang magbigay Panginoon para sa mga gawaing ganito Lord God. Marami pong salamat O Diyos. Dalangin namin naman na pagpalain mo nga po Panginoon ng bawat isa. Ipagkaloob mo po O Diyos ang hinihiling ng kanilang mga puso at kay Lord God ang sa patuloy na magbabalik Panginoon ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Salamat po O Diyos. At ang salaping ito, Panginoon, pagpalain mo nga po ito, Lord God. Salamat po, Ama ng walang hanggan. Ito po ang samo namin. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay magsitayo. The Spirit of the Lord in us is great and mighty. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Amen. The Spirit of the Lord is great and mighty. Hallelujah. Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything by the power of the Spirit. To the one who sets me free. Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in the name of Jesus. In the name of Jesus, I can do anything by the power of the Spirit. To the one who strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great and mighty in me. Great and mighty in me. Great and mighty in me.
Pinupuri ka namin at sinasamba ang iyong dakilang pangalan. Opo, Panginoon, tinawag mo kami to be different. To make a change, O God, sa aming community, sa aming family, sa aming church, O God. Kaya Lord, nawa Panginoon, ipamuhay namin yung tunay naming pagkakatawag. Yung pagkakatawag namin to love, and to show the world how good our God is. Nang sa gayon, Panginoon, hindi na namin kakailanganin pang mamilit para magdala ng tao sa iyo, ng kaluluwa sa iyo. But because they are seeing your love in us, Lord, kusang lalapit ang lahat sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, magsimula dito sa loob ng church na makita ang genuine love, genuine concern sa bawat isa, Panginoon. Lord, give us forgiving hearts. Give us hearts, O God, na willing mag-embrace, O God, ng kahit sino, Panginoon. Just like you, O Jesus Christ, who died for us and loved us bago pa man kami maging Kristiyano. Bago ka pa man namin makilala, bago pa man kami magdesisyon, O God, minahal mo na kami, Panginoon. Kaya, Panginoon, ito din po yung aming gagawin, O God. Unconditional love ang aming ibibigay sa iba, Panginoon. Lord, salamat sa calling na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin, O God. Kaya Lord, as church, Panginoon, hindi lamang po mag-i-stay dito sa loob ng church, hindi lamang po dito sa loob ng church kami magiging maintindihin, hindi lamang kami sa loob ng church magiging mapagpasalamat, mapagpatawad, malawak ang pasensya, Panginoon. Masigit sa lahat, sa labas, Panginoon, ng church na ito, sa aming tahanan, sa mga kasama namin sa bahay, Panginoon, sa aming community, sa aming workplace, saan mo man kami dalhin, kami ay magliliwanag. Dahil kami, Panginoon, ay tunay na fired up, O God, to follow you, to serve you, and to glorify your name. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Itong linggong ito, Panginoon, ay pinapakita mo palagi sa amin na ikaw ay tapat, buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga salitang aming narinig, Panginoon, ay tumiim sa aming mga puso't isipan at lumabas sa aming mga gawa, Panginoon. Nang sa gayon kami, Panginoon, ay tunay na maging pagpapala at maserve namin ang aming purpose, O God, sa mundong ito, Panginoon. Kaya, Lord, kami as one church, O God, kami magmamahalan, Panginoon. Hindi na namin titingnan kung sino si kapatid, anong ginagawa ni kapatid, O God, bago kami magmahal, bago kami magbigay ng concern, O God. But Lord, kami, Panginoon, ay magmamahal, Panginoon, regardless kung sino, Panginoon, ang aming nasa harapan, Panginoon. Pagkat kami, Panginoon, ay minahal mo, kahit kami hindi ka mahal-mahal, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo namin binabalik ang aming papuri, pasasalamat. Salamat, Lord, dahil dito mo kami nilagay sa CCFI SPB, Panginoon. At Lord, kami, Panginoon, ay ipapamuhay namin ang iyong pagmamahal, Panginoon. At sa church na ito, Panginoon, kami, Lord, ay magiging kagamit-gamit at mag-aalab ang pag-ibig, ang pagsamba, at pagdakila sa iyo. Church, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, God! We praise you, Lord, for everything, oh God! Hallelujah! Church, this time, instead na hingin natin yung mga hinihingi natin because we have all the time para manghingi sa God. This time, let's thank the Lord sa lahat ng mga biyaya na binigay niya at paparating pa. Let's thank God.
Panginoong banal, salamat sa purpose. Salamat sa lahat ng mga blessings. Thank you for your love. Ito pong pag-ibig mo, Panginoon, na ang dahilan kung bakit kaya namin magpatuloy. Kung bakit kami nababago araw-araw. Kung bakit kami patuloy nagmamahal. Sa iyo namin unang natutunan ang pag-ibig. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And may the goodness and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation be upon you forever through Christ Jesus. And the baptism and guidance of the Holy Ghost stay upon you, so that you may live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord with an eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's children say, Amen.